Hi, I'm Vincent na I'm San Diego and this is a Python code na final requirement na binigay sa amin ni Sir Sam. So, ito nga, ang code na to is, or program na ito is para ma-check ni system na kung yung number na ini-input mo ni user is positive. So, kung hindi positive, ipapaulit niya kaulit ni program kay user na input niya, kailangan na input niya is positive lamang. So, itong program na to is all about the odd or even. I-check ni program or ni system kung mga in-input ba ni user is odd ba yan or even ba yan. Then, para sa una is tatanungin muna ni program or ni system kung ilang input ba ang ilalagay ni user. So, kung ilang number ba ilalagay niya. So, for example, 5 nilagay ni user is the number or kailangan na i-loop, iterate, then 5 beses niya tatanungin si user na magbigay ng number na yun. Then, 5 beses rin niya i-check yung number na yun kung odd ba yun or even. So, follow up na tayo sa may code mismo. Ito yung Python code na ginawa ko or for example na nilagay ko. So, gumawa ako ng mga functions siya saka isang main para sa function main. Then, itong nakikita nyo is def main, which is yung pinaka-function main ko. Then, makikita nyo is if underscore name equals to underscore main. Then, tiyawag niya yung main function natin. Then, ano ba ibig sabihin yon? Ang ibig sabihin lamang nito is pinupuntirya ni if name equals to main is yung pinaka file name. So, yung ibig sabihin niya is yung once na tinawag yung pinaka file name na yun, iraran niya kung ano yung nasa loob ng code na yun. So, basically, lagi itong magagamit sa mga Python code pag lagi na tayo gumagamit mga Python. So, nasa mga na-research ko, ang sabi niya is yung tinatawag niya yung pinaka-file name niya. So, kadalasan dito nagagamit sa mga nai-import na package. So, for example, pag gumamit ka ng pangalawang file na tinatawag ni, for example, may dalawa akong file. Isang file na yon tinatawag lang dito sa may pinaka main file ko. Like itong main ko. So, ang tawag doon is yung import package or import file. So, basically, basta itong 37 line na to, line of code na tawag is if underscore name equals to main is pinupuntirya niya yung mismong file name or pinupuntirya niya yung mismong file na tinatawag niya. So, basically, basta natawag na yan, tatawagin niya yung pinaka file. So, magraran na yung pinaka loob ng code na yun. So, ang tinawag dito is yung function main, which is nasa 33 code, line of code. Then, lahat ng code na yun, lahat ng nakapaloob doon sa code na yun, magraran. So, ano unang tinawag dito is, una, si get user input. So, pupunta tayo kay get user input sa line 13. So, itong function na to is kukunin ni program yung mga ini-input ni user. Like, ini-input. Like, kung ilang beses ba siya, number na ibibigay. Kung ilang beses ba ni program so tatanungin ni program kung ilang number ang gusto ni user na i-input na i-check ni program. So, ito nga, how many numbers do you want to check? Then, if num count, nilagay ko lang siya sa variable. So, kung ano man lang ang input ni user, mag-i-store doon sa may num count str. So, gumawa ako ng if statement dito. Si if statement num count str, si if num count str digit, tinatawag dito is yung kailangan digit yung mga input niya. So, for example, kapag hindi digit yung nilagay ni user, like, puro character o string, hindi tatanggapin ni program. So, pupunta siya sa else statement, sa please input positive integer. Then, return niya is get user input ulit. So, tatawagin niya ulit yung get user input. So, hindi matatapos yung loop doon. So, basically, yung loop na ito is yung
yung mismong function, yung def function. So, for example, so kapag hindi tumatama or hindi napupunta sa if statement yung condition, lagi lang na mapupunta or maglo-loop na ng maglo-loop ulit. Tatawagin niya ulit yung function. So, once na tumama na sa function yung condition, yung if num count str is digit, then re-return niya na yung value na nakuha ni program. Kapag number na nilagay ha. Is digit, tinatanggap lamang niya yung mga number. Kapag meron ka may nilagay ka na negative dyan or na hyphen, hindi niya tatanggapin yon. Hindi niya i-consider yon as a part of positive or part of a integer. So, for example, nilagay mo dyan is negative 1, hindi niya tatanggapin yung hyphen o yung guhit. Ang tatanggapin lang niya is yung 1. So, hindi niya tatanggapin na negative yun. Na negative 1. So, yun yung na-research ko. So, yun yung maganda kay is-digit. So, kung for example, kung gusto mo ng may negative, na magtatanggapin niya is negative, pero number din lang din niya, magdadagdag ka lang din ng iba pang line of codes dyan. Na kailangan may negative, tatanggapin niya na may hyphen. So, so, for example, gusto magdagdag ng pang negative dyan. So, gusto ko, kapag may nakalagay dyan is negative 1, gusto ko tatanggapin rin niya yung yung hyphen. So, magdadagdag lang din ako ng if statement dyan na if may hyphen or magdadagdag lang din ako ng end operator dyan. Now, if may num count str is digit, then end, magdadagdag lang din ako ng may hyphen. Kukunin ko yung mismong hyphen. Then, if may hyphen, lalagay ko lang din dun sa if statement. Then, if not, mapupunta lang din sa else. So, ang mangyayari dyan, negative na lang yung tinatanggap niya. So, magdadagdag pa ako ng ulit ng else if kung gusto ko ng positive lamang. So, ganun nangyayari yung is-digit. Ang hindi niya tinatanggap yung mga yung hyphen or yung negative na ini-input doon. Ang tinatanggap lang niya is yung mga integer. So, sumunod na tayo. So, yung na-get user input na function na tinawag na, lahat ng value na mapupunta doon na return na value is mapupunta kay num count. Okay? Mapupunta kasi naka-equals yan. Tawag doon. Nakalimutan ko yung tawag doon. Basta, mapupunta lagi siya kay num count. So, sumunod na tayo is yung pangalawang tinawag niya is get valid input. So, meron ditong parameter. Ang unang parameter 1 niya is may value na 1. Pangalawang value is yung num count na parameter. So, kung ano man ang value na makuha ni num count, ipapasa yon as parameter para kay get valid input. Then, yung sa 1, may value na siya na 1. May value na siya na 1. So, tingnan natin kung bakit. Get valid input. So, dito na tayo kay line 21 code. Function siya. Another function na ginawa ko. Makikita nyo dito is parang walang for loop or while loop. Kasi ang ginawa ko rito, ang for loop ko is binase ko na mismo doon sa may function. Okay? So, tingnan natin. Def get valid input, then parameter I, and num count. So, kung ano man mapasa mong value dyan, mapupunta sa mga parameter. Then, i-manipulate ni program mga value na yun. Then, if I is less than or equals to num count. Then, kung si I man is mas mababa kay num count o yung mga in-input ni user, na makikita nyo dito na may get user input, is once na nagpa-positive yun, magra-run yung code nasa may if statement. Pero kapag else, kapag mas mababa na or equals na doon sa may input ni user na 1 is greater than
less than or equals to num count. Once na nag-else na yan or tumugma na yung number doon sa main input ni user, mag-else na yan. Then, please input positive integer. Then, get valid input I to num count. Kasi nga, tama na yun. I-check na ni program yung number. Then, tatama na yung else statement. So, sabihin natin is 1 less than or equals to num count. Eh, num count natin 5 pa. Kunyari, for example, nilagay ni user 5, 1. So, tama pa yung if statement natin. User input. May variable tayo dyan for enter number. Si I. Then, ano ibig sabihin nun? Kung ano man ang input ni user na number, isi-save kay user input. Ito na yung pag-check ng mga number. Ito na yung pag-check ng mga number. Ay, hindi pa tayo pag-check ng number. Ito na yung pagkukuha ng number na i-check ni program. Okay? So, enter number, then may open and close square bracket na I. Bakit? Bakit may ganon? Ito yung may mga numbering na lagi nadadagdagan every tanong. 1, 2, 3, 4, 5. So, basically, then yung 1, 2, 3, 4, 5. So, if statement, meron tayo dito if statement. User underscore input is digit. So, check na naman niya kung digit na may ilalagay. So, kapag tama yon, magraran yung code sa may if statement. So, num equals to user input, then result, check odd or even. Then, may parameter na num. So, tinawag niya yung check or even na function natin, which is nasa pinakataas. Then, re-return niya. Gumawa ako dito ng parameter na may num, which is kung ano may pasa mong mga parameter. Ay, ito yung mga pinapasang parameter na value. Ito yung mga nilalagay ni user na mga number na i-check na ni program kung odd ba yun or even. Then, gumawa ako dito ng shorthand if statement. Then, gumawa ako dito ng shorthand if statement. Then, i-return niya kung ano pa yung mga value na mga ilalagay doon. I-return niya kung ano yung mga value na doon. So, if num modulus by 2, then equals to 0, re-return niya as even, as else. Then, kapag hindi nag-equal, i-return niya as odd. Then, naka-shorthand na yung return. So, back tayo doon. Kung ano man lumabas doon, i-check na parati ni program kung odd ba yan or even. Then, ipiprint na niya yung number na yun, yung num na yun, tapos yung result as a check or even ba yun. Sabihin niya kung odd ba yun or even. Once na input na ni user yung number na yun. Then, get valid input, which is tinawag niya ulit yung function natin. Yung function natin na get valid input. Then, I plus 1. So, diagdagan na niya na 1 yung value nung function natin na sa parameter. Na makikita niyo dito sa may line 35 na 1 plus 1 na yan. Magiging 2 na yan. 2 less than or equals to num count. Magiging gano'n. Yun yung pinaka function ko, pinaka for loop ko na ginawa para sa function. Ginawa ko ng loop din yung function natin. So, check na natin kung paano yung nagraran yung code. How many numbers do you want to check? 5. Enter number 1. Sabihin natin, negative 1. Please input positive integer. Sasabi ko rin sa inyo. 1. 1 is odd. 2 even. Hindi natin tatanggap. 7. Run ulit natin para doon naman sa una. Sabihin natin negative 1. Please input positive integer. Diba?
So dun na magtatapos sa ating vlog. Maraming salamat sa inyo sa panonood. Sana may natutunan kayo.